Magandang araw po, Dr. Willie Ong ito. Meron lang akong short at magandang tip para sa inyo. Meron pong 5 kakaibang senyales. Ito baka hindi nyo pa to alam. Merong 5 senyales ang GERD, gastric reflux, hyperacidity, ulcer na hindi natin pinapansin. Akala natin hindi siya GERD. Akala natin ibang sakit. Pero tingnan natin tong 5 symptoms Alam naman natin kasi yung mga ulcer, yung gastric reflux, yung GERD, di ba? Sumasakit ang sikmura, nangangasim. Yan ang lagi tinatanong nyo sa akin, di ba? Maasim, masakit ang tiyan. Alam na natin tong sintomas na to. Pero merong 5 kakaibang sintomas na GERD pala. Number 1, sore throat sa umaga. Kung kayo madalas magka-sore throat, paggising, ba't parang masakit lagi dito lalamunan ko? Wala naman tonsil. Tingnan mo sa salamin, hindi naman malaki ang tonsil. Pero laging masakit, lalo na paggising, posibleng GERD yun. Ibig sabihin, habang nakahiga tayo, umaakyat yung acid unti-unti. Tapos nasusugat itong lalamunan natin. Number 2 sign na baka GERD ito. Lagi ka nasasamid, nauubo. Yung cough, nauubo. Pag nauubo, madalas, minsan acid yun eh. Acid na umaakyat, pumupunta dito sa may baga, tapos nauubo tayo. O natutulog tayo, tapos biglang magigising tayo, nasasamid tayo. Tapos parang ang lapot-lapot ng laway, di ba? Nasasamid, malapot ng laway, ang sarap iubo. Parang may bara ang lalamunan. Lalo na pag nakahiga, posibleng GERD din yun. Okay? Kasi imagine nyo, di ba, acid, gastroesophageal reflux disease, akyat yan. Number 3, warning sign na baka GERD to, namamaos ka. Ito, pang chronic na GERD na to. Namamaos, mahina ang boses, lalo na sa umaga. Just imagine yung acid sa tiyan, nakahiga tayo, aakyat, nasisira yung vocal cords natin. May pasyente ako, nagpa-check sa ENT, paos eh. Pagsilip ng ENT, nakita GERD. Namumula yung vocal cords, namamaga. For many years, lagi siya nakahiga, umaakyat nga yung acid, parang sinisira ng asido ng tiyan. Okay? Ang sabi ng ENT, huwag ka muna magsalita, may gamot siya sa GERD. Kung hindi, baka mawalan ng boses. Or minsan hindi lang paos parang walang power yung voice mo. Number 4, sign ng GERD, hyperacidity na hindi nyo alam. Ito secret to. Palpitation. Kabog ang dibdib. Hindi nyo ba napapansin yan? Pag sumasakit ang tiyan mo, naiimpatyo ka. O parang may nakaipit dito sa sikmura. Di ba sumasabay yung puso? Yung heart rate mo 70, magiging 90 yan. Tapos sasabay yung skip beats. Tumatalon-talon pa yung puso. Palpitasyon, kabog sa dibdib, anxiety na. Alam niyo po, inaaral namin to sa medicine, may connection ang sikmura at puso. O magkaibigan yun. Pag ang sikmura mo, ang stomach mo nag-aalboroto, yung puso magre-react siya. Nahihirapan siya, may reflection Kaya nga basta masama ang pakiramdam mo sa tiyan mo, yung puso mo bibilis. Kaya ako lagi ko tinitingnan heart rate ko Pag heart rate mo tumaas 100, may problema yon. Either may lagnat ka, may problema ka sa tiyan, o may ibang sakit ka na nakatago. Yan number 4, palpitation. Number 5, sign ng GERD na hindi natin pinapansin, yung dighay ng dighay. Diba yung pagdighay mo parang maasim, may amoy na maasim. Tapos paglulunok ka na lang. Ayan, So, itong 5 signs na marami nagko-comment to Nakikita ko nga sa mga comments yung sabi ko, GERD lahat yan. Oo. Okay? So, yan ang mga senyales ng GERD na hindi natin alam. Sore throat, nasasamid, nauubo, namamaos, palpitasyon, heart symptoms, dighay ng maasim. Merong alarm sign. Yung alarm sign ng ulcer, ibig sabihin, dalhin sa ospital agad to, dalhin sa emergency room. Pag dumumi ng maitim, dumumi ng parang dinuguan, dugo po yun. O kaya nga dinugo. Pag dumumi ng maitim, bad sign.
Pag sumuka ng dugo, ulcer yon. Meron ako nakikitang pasyente, lalo na pag sa PGH noon, pag umubo, kita mo yung buong ER, dugo. Oo. May ganun talaga. Painless bleeding nga minsan. So, yung mga gayang alarm sign, hospital agad yan. Kasi nga pag hinayaan yung hyperacidity, pag nabutas yung tiyan, dudugo. Meron tayo 10 tips, natural remedy for GERD, for hyperacidity. Pwede rin sa ulcer to. Okay, 10 tips para okay ka ba tiyan. So, 10 home remedy, ginagamit ko sa sarili ko to. May GERD din ako Number 1, small frequent feeding. Konti lang kakainin mo. Okay? At mas madalas. Huwag mo ibobondat ang tiyan mo. Kasi pag pumunta ka sa party, alam ko mahilig kayo sa all you can eat. O pag kumain ka ng all you can eat, mabobondat, hindi ka, mahihirapan yung pagtunaw ng tiyan mo. Kaya huwag magtaka kung naimpatyo ka, ba't ako naimpatyo? Ang dami mo kinain Mamaya bangungutin ka pa, hindi tayo gumising, mahirap na yan, di ba? Small frequent feeding para tamang-tama lang sa tiyan, hindi siya hirap magtunaw, hindi rin mahirapan ang puso mo. Kasi pag nahirapan ang tiyan mo, pinuno mo, pati puso mo, mahirapan, bibilis heart rate mo. Mag-abnormal heartbeat ka. Number 2 tip, para sa masakit ang tiyan, GERD, kahit irritable bowel syndrome, pwede rin to. Same food every day. Mahirap gawin ba? Magtiyaga na kayo sa parehong pagkain. Kung lagi kayong isda at kanin at sabaw na mainit, yun na lang ulit-ulitin mo pagkain mo. Walang kaso yun. Gusto mo sabaw, nilagang manok, yung mga bland foods, ulit ng ulit, gabi-gabi, hindi magre-reklamo yung tiyan mo. Sanay siya relax siya Tapos, no isang araw mo, kumain ako ng Mexican food, sa makituloy tiyan ko. Diba? Ako, mga chips, mga junk food, hindi kakayanin. Lalo na yung mga tortilla chips. Kasakit tiyan ko. Paano hindi siya sanay Tsaka spicy, matulis-tulis pa. Ayoko yun. So, small frequent feeding, happy ang tiyan. Same food every time, happy yung tiyan. Kalmado siya. Same time ang kain. Parehong oras. Umaga, 8. Tanghali, 12. Gabi, 7. Parang sinasanay mo ang tiyan mo. Diba? Kasi pag yung tiyan mo, ginulong mo siya sa habit niya, mag-aalboroto yung tiyan mo. Lalo na kung sensitive ang tiyan nyo. I'm sure sensitive ang tiyan nyo. Alam mo bakit? Pag kayo na-stress, na-depress, nalungkot, nawala ng pera, sino magsasuffer? Tiyan. Diba? Sakit ng tiyan. Diba? Laging ulcer. Paano? Ang dami iniisip. Pag may meeting, diba? Hindi kayo matunawan kasi nai-stress. Pag nai-stress kayo, tataas ang asido ng tiyan. Tataas ang acid production niya. Pag relax ka, konti rin. Relax din ang tiyan. Kaya pagkakain, dapat relax. Walang meeting. Bawal yung working lunch. Huwag kayo mag-working lunch. Kakain ka, kasama mo yung boss mo, takot ka sa boss mo. Hindi ka matutunawan. Papasok yung pagkain sa bibig mo, pero hindi siya matutunaw. Kasi sobra kang stress di ba? Maimpatyo ka lang. Number 4, iwas sa stress. Di ba? Sinabi ko, walang working lunch, iwas sa stress. Pagkain, may tawag na mindful eating May bago ngayon, mindful. Focus ka lang sa pagkain mo para tulungan mo yung tiyan, lalo na yung mga hirap matunawan. Number 5, dapat maluwag ang pantalon. Huwag yung masikip. Pag masikip, naiipit ang tiyan. Pag masikip ang belt, naiipit ang tiyan, yung pressure sa tiyan, abdominal pressure, naaakyat yung pagkain. Parang Colgate na toothpaste, di ba? Pag inipit mo, lalabas. So, pag inipit mo yung tiyan, masusuka ka. Kaya dapat maluwag lang, di ba? Tapos relax lang. Huwag mo pupunuin yung tiyan mo, aapaw yan di ba? Next, iwas sa mga spicy. Alam niyo naman, di ba? Sobrang spicy, walang laman ng tiyan. Kayo, kung kaya ng tiyan nyo, pero ako hindi ko kaya spicy. Citrus fruits. Healthy ang lemon, dalandan, orange, suha, lahat yan healthy. Pero
dapat may laman ng tiyan. Dapat tapos ka na kumain. Kasi kung walang laman ng tiyan mo, tapos orange juice agad, hindi ka kayanin. Masyado maasim eh. O kailangan malabnaw. Ako hindi kaya ng tiyan ko yan. Lalo na kung sensitive tiyan mo, tapos may hyperacidity ka pa. Pwede lemon water, malabnaw lang. Okay? Next, ang solusyon ko sa GERD, sa mga acidic, dalawa lang. Tubig at saging, di ba? Every 15 to 30 minutes, like tapos ko mag-video, ganyan, dapat inom ako ng tubig. 3 lagok lang, 4 na lagok, mga 1/4 glass lang, every 15 to 20 minutes sama na. After 30 minutes, inom ulit konti. Ano ginagawa ko? Siyempre, nag-video ka na, kunyari, may meeting ka, na-stress ka, makiat yung acid. O, salita ka ng salita, di ba? So, pag uminom ka ng tubig, mahuhugasan niya yan. Kung may acid man dito, mababasa to. So, every 15 to 30 minutes, nababasa niya, nababawasan yung acid. Ang sarap ng pakiramdam. Yung malamig na tubig, minsan, yung muscle natin, minsan nagugulat eh. Pag sobrang lamig, baka mag-spasm pa. Pero yung warm o maligamgam na tubig, napakasarap. Hot tea, pwede rin yan. Kaya nga sa gabi, pag nagising ako, naramdaman ko, parang nasasamid ako. May GERD na naman ako. May umakyat na acid dito at laway kasi nakahiga ako. Iinom ako ng tubig. Pag gumising ako ng 2 a.m., 4 a.m., inom ka konting tubig. Pag gising mo sa umaga, 6 a.m., di ba? Isang basong maligamgam na tubig. Mahugasan yung acid dito. Plus, good for the kidneys pa. Saging, actually ang saging isang home remedy yan eh. Para sa akin, para siyang omeprazole or Kremil S tong saging eh. Ang saging kasi, 3 kagat, kalahating saging, malambot ang saging, di ba? Pag tumapal yan sa tiyan, natatapalan niya yung ulcer. Oo, may pag-aaral ang saging, may leucocyanidin, tumatapal sa aspirin-induced gastritis. So, nasugat ang tiyan, yung saging ang tatapal. Pwede yon. So, konting saging. Isa pa yung laging nalilipasan ng pagkain. O, di ba? Laging nalilipasan. Okay? Laging nalilipasan. Iwas sa spicy foods. And syempre, final tip ko, sigarilyo. Iwas tayo, di ba? Masama sa ulcer. Alak. Bawal ang alak, di ba? Inom ka maraming alak, walang laman ng tiyan. Mabutas ang tiyan mo. Coffee. Yung iba nagkakos ng hyperacidity ang coffee. And final tip, pagkakain natin, let's say kumain tayo ng alas 7 ng gabi, at least 3 hours bago hihiga. Pag 7 ka kumain, 10 o'clock ka hihiga, 3 hours pa lang, minsan ma-acidic pa yan. Ako nga, dapat at least mga 4 hours eh. 4 hours bago wala na yung kinain ko. Tsaka kung kumain kayo masyadong oily, matataba, lechon, oily foods, matagal maalis sa tiyan ang oily foods. Oo, mas matagal yan. Baka hindi lang 4 hours. Tapos, after eating, maganda lakad-lakad. Hindi ko sinabi pagkakain mag-jogging ha. Pagkakain lakad lang konti, ayaw mong pagkakain uupo lang, manonood ng TV, malaki ang tiyan mo. So pagkakain, lakad-lakad para matulungan yung tiyan na gumalaw. Para gumalaw yung bituka, small intestine mo, para gumalaw yung kinain mo. Lalo na yung mga nagkakaedad, di ba? Pa nagkakaedad tayo, mabagal na galaw ng tiyan, mahumihina na tiyan natin, kaya constipated tayo. Okay? So, more water, itong mga tips natin para matulungan ang inyong GERD. Ngayon, kung lagi kayong may GERD, syempre, wala naman masama magpa-check up sa gastroenterologist. Yung gastroenterologist, baka sisilipin ng sikmura mo, gastroscopy, medyo mahal, may konting anesthesia. Pag nakita may ulcer, baka bibigyan ka ng mga Nexium, omeprazole, esomeprazole, maraming bibigay sa'yo. Pwede naman yon. Oo, kaya lang sa akin, itong mga GERD at ulcer at hyperacidity, itong GERD, chronic siya eh, matagalang sakit. Yung mga gamot na esomeprazole, hindi mo naman pwede inumin ng 6 na buwan eh. Usually, hindi binibigay siya 1 week, 2 weeks lang. So, in short, mas mabisa para sa akin at mas safe itong home remedy.
O, magpa-check kayo sa doktor. O, binom ng gamot 1 week, 2 weeks. Pero after the 2 weeks ng omeprazole, babagsak kayo sa small frequent feeding, di ba? Mas ingatan sa pagkain, yung mga tubig at saging. Yun po ang mas natural, mas normal, mas okay. And lastly, hindi nyo lang alam, marami sa inyo may irritable bowel syndrome. Meron ako irritable bowel syndrome. Minsan nagtatae, minsan constipated, lagi masakit ang tiyan, di mo alam kung anong GERD or whatever. Irritable bowel syndrome. Effective din itong mga tips natin. Okay? Sana po nakatulong tong video tungkol sa GERD, hyperacidity, natural remedy. God bless po.